Hi. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, isang mapagpalang hapon po sa bawat isa sa atin. Ngayon po, nandito tayo sa napapatuloy ng gawain. Unang, tayo po nag-aalay muna ng panalangin sa dakilang Panginoon. At ang kalagayan po ng panalangin, yung mga kahilingan natin, tayo po yung tagapagsalita, ang Diyos ang tagapakinig. Lahat ng mga pangangailangan natin, inihahatid natin sa Kanya sa pamamagitan ng paghiling o pananalangin. Ngayon naman, ang Diyos naman ang makikipag-usap sa atin sa pamamagitan naman po ng Ebanghelyo na ipinasulat niya sa banal na kasulatan. Nandito ngayon na binabasa natin. Ngayon naman, bibigyan natin ng buhay para kung ito man ay mahirap unawain, kapag ito'y pumasok sa ating tainga, hindi po natin ma-analyze na maayos. Pero, tutulungan tayo ng Espiritu Santo para yung Ebanghelyo po, kumbaga sa pagkain, malasahan natin yung mga sangkap. Hindi lang pwedeng sabihin natin masarap, kundi malasahan natin yung tamang dami ng asin, tamang dami ng paminta, tamang dami ng suka, kung ano pa man na inilagay natin sa pagkain. Sapagkat, sabi nga, ang tao hindi nabubuhay lamang sa pagkain material. Kaya sa ibang bahagi ng banal na kasulatan, ang tao ay hindi nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Ngayon po, magtataka tayo. Yung tagapangaral dito, hindi naman Diyos, pero yung bibig ng Diyos na ipinasulat, napakinggan ng mga propeta, binabasa natin at pinag-aaralan natin, ilagay natin sa ating mga tainga, makapasok sa ating puso at pinag-a-analyze ng ating mga pag-iisip nang sa ganun maunawaan natin ang nais ng Diyos. Ngayon po, meron pa ditong isa. Okay lang po ba? Sabi po dito sa sulat ni Apostol Pablo muli sa bayan ng Roma, ang kapitulo ay 15, versikulo 1 hanggang 6. Ito po, maiksi lang, pero pag nilay-nilayan natin kung anong mensahe. Sabi dito, tayo ngang malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina at huwag tayong mangagbigay lugod sa ating sarili. Paano po natin mauunawaan ito? Halimbawa, tayo yung tao na may sapat na unawa, karunungan, kalaman, na mag-solve ng problema. Ang tawag sa akin, malakas. Sino naman yung mahihina? Yung palagi na lang problemado, araw-araw pinaproblema yung bigas. Sa totoo lang po, hindi masama mang problema. Pero kung nakapokus ka sa problema, hindi sa solusyon, sabi nga, walang bigas. Nasa loob pa lang ng tahanan, sa pagkakalagin mo sinasabi walang bigas. Wala namang lalapit na bigas. Lumabas ka ng bahay mo, may bigas yung kapitbahay mo. Magsalita ka sa kanya na wala kang bigas. Magkakaroon ka ng bigas. Pero, ang tao po kasi, masyadong nakatuon sa problema. Hindi ba ganong elementary tayo? Tinuturo yung problem solving. Paano yung process ng siyempre may given at formula. Halimbawa, walang bigas. Given. Anong formula? Kapitbahay. Yung bibig.
Yung paa. Tumawid ka sa kabilang bakod, makakausap mo na siya. Yun na yung solusyon. Nandun na yung ano eh. Kaso kung halimbawa, maghapon lang tayo mag-isip, walang bigas, wala pa magandang darating na bigas. Kahit isang ipa dyan, walang lilipad yan sa bahay natin. Kasi nakapokus tayo sa problema. Katulad din naman ng may karamdaman. Sasabihin natin, masakit ang ulo ko. Masakit ang ulo ko. Isang oras na, 12 oras na, isang araw na masakit ang ulo. Giving yun. Ano yung solusyon? Maghanap ka ng tao na makakausap mo ano ang gamot sa sakit ng ulo. Minsan, sariling kapabayaan. Halimbawa, sinabi, kulang ka sa tubig, kaya masakit ang ulo mo, nahihilo ka o kaya nalulula. Grabe naman si God. Ako patuloy na pagbalingan. Hindi ba totoo naman talaga? Kung titingnan natin ang katawan natin, nasaan banda ang ulo? Nasa taas. Paano aakyat ang dugo kung wala ng tubig ang katawan? Anong mangyayari? Puro hangin. Siyempre, sasakit ang ulo. Painumin natin ng tubig para yung dugo makaakyat. Hindi ba ga? Katulad halimbawa yung water pump kayo. Kung wala naman siyang tubig na sisip-sipin, andar ng andar, anong mangyayari? Iinit yung makina. Kaya dapat, isaalang-alang natin yung mga pagkakataon, yung mga pangyayari na kinakailangan natin masolusyonan ang mga problema. Ngayon po, inaaralan dito yung mga malalakas. Tayo ng mga malalakas ay nararapat mangagbata ng kahinaan ng mahihina. Kinakailangan tayong malalakas hanggang tayong magsakripisyo alang-alang sa mga taong mahihina. Halimbawa, may kalooban ko sa paggamot o sa paghilot. Yan tawag sa akin malakas. Yung mahihina, yung lumapit na magpapahilot. Siyempre, kahit busy ka sa ginagawa mo, lumapit yung mahina, talikuran mo muna yung ginagawa mo, harapin mo yung mahihina. Batahin natin yung kahinaan ng mahihina para siya makarecover, makabalik sa kanyang kalakasan. Hindi natin pwedeng ipagkait yung ipinagkalog sa atin na halimbawa magmasahe. Tapos lumapit sa atin ng hating gabi magpapamasahe. Katok ng katok, ayaw nating buksan. Ang tawag sa atin diyan, makasarili. Ang lingkod ng Diyos, una ang ibabago ang sarili. Saka ka na matulog pag wala nang magpapatapo. Yan po ang tungkulin ng isang lingkod ng Diyos. Public service. Pero hindi tayo nangangailangan ng tinatawag na pagpapakilala ng lubusan para itanyag natin ang ating katawan yan. Nasasabihin natin, nagpagabot ika nga, si sis, si Brad, kung hindi dahil sa akin, patay na siya. Hindi dapat ganoon. Kundi, isarilinin na lang natin yun. Hindi natin kailangan ng kapurihan mula sa ating kapwa-tao, kundi dapat lahat yan ay sa Diyos ang kapurihan. Sapagkat pinagkatiwalaan tayo ng isang biyaya lamang. Hindi natin pag-aari ang isang biyaya. Sapagkat kapag yan ay binawi ng Diyos, ano pa? Kung titignan natin, may isa akong kwento. Yung, kilala niyo yung mahabang si Magistoy. Magaling yung magkulot ng ngipin. Sa isang lagayan na ganyan, sa pila na 50, isang oras kaya niyang pulutan yan lahat. Ang gamit niyang ulak lang. Pero, yun po iningatan niya ng matagal na panahon. Pero nung siya'y naglalakad sa tabi ng kalsada at nasagi siya ng bata at nasapok niya, nawala yung biyaya sa kanya. Umaaray na yung tao na kanya binubunutan. Ganyan po magbawi ang Diyos. Kung meron tayong kaloob sa kamay, huwag natin gagamitin yan sa pananakit sa ating mga anak. Ako man o kahit sino man, sapagkat masasayang yung biyaya na hindi sa ating kamay. Gamitin natin yan. Gamitan natin ng steak. Papaluin na. Halimbawa sa sisa. O
Kung yung anak mo pasaway, taluin mo ng steak, huwag yung kamay mo mismo. Gamit ka ng extension. Para medyo masakit. Ano pa sabi dito? Bawat isa sa atin ay magbigay lugod sa kanyang kapwa sa kanyang ikabubuti at ikatitibay. Ano pang sabi? Bawat isa. Hindi pwedeng sabihin na siya lang o ako lang. Ibig sabihin, bawat isa, ikaw, ay magbigay lugod sa kapwa. Ano ba yung ginawa nating mabuti sa kapwa? Nung siya ba'y nagkasakit, ginabuan ba natin? Nung siya ba'y nangangailangan ng tulong, pinuntahan ba natin? Pero kung wala tayong pakialam, hindi po tayo kasama doon sa bawat isa. Sapagkat, tinuturuan tayo dito kung paano ang gagawin natin sa ating kapwa. Halimbawa, may kapatid tayo na may karamdaman. Minsan nahirapan na maglakad, nakita natin yun sa sentro, wala tayong pakialam. Parang ikinahihiyan natin. Dapat hindi po ganun, kundi pahalagahan natin yung ating kapwa. Tao rin siya. Meron din siyang damdamin, nasasaktan din. At kailangan niya rin ang pag-antabay natin mga malalakas. Kaya po, kung may makita tayo na tutulungan dyan, halimbawa, tatawid na isang matanda dyan sa pedestrian lane, huwag natin ipagkait yung tulong sapagkat gumawa tayo ng mabuti, recorded dyan sa Diyos. Pero kung tayo'y hindi natin pinansin, makasarili tayo. Ang inisip lang natin ang ating sarili. Itano kung na-disgrasya yun. Sabi nga sa Santiago 4:17, sa nangangakaalam nga ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Ina yung na-disgrasya, nabangga. Alam mo yung at tabayanan mo siyang makatawid gawang mabuti, hindi natin ginawa. Kasalanan natin yun kung yun ay namatay. Ano pa po sabi dito? Sapagkat si Kristo man ay hindi nagbigay lugod sa kanyang sarili. Totoo po, lahat ng mga tao na lumapit kay Kristo, na nakinig ng kanyang aral o ibanghilyo, ay hindi po ang ating dakilang Panginoon nagbigay lugod sa kanyang sarili, na inarit niya yung aral. Kundi, yan ay, sabi niya, mula sa kanyang Ama, ang kanyang mga sinasabi at ginagawa. Tumulong siya sa may mga karamdaman. Hindi para itanyag. Hindi para itaas ang kanyang sarili, kundi palaging itinataas niya ang Diyos, ang kanyang Ama. Sana ganun din po tayo. Kung tayo may kapirasong bagay na nagawa sa kapwa, natulungan natin yung kapwa, hindi natin kailangan na sagutin tayo. Nabigyan tayo ng medalya o kapurihan o karangalan dahil sa ginawa nating mabuti. Manatili yung lihim sapagkat ang Diyos na hindi natin nakikita ang magkakaroon sa atin ng gantimpala. May ganti na may kasama kang pagpapala. Kaya po, para tayo maging mabuting isang lingkod, ang lahat ng ginawa nating kabutihan, ginawa ng kanan, huwag nang malaman ng kaliwa. Halimbawa, naglimos ka dun sa pili, huwag mo nang ipagkwento sa maga. Manatili na yung lihim, Diyos na lang ang nakakaalam. Sapagkat natatarot niya ang ating pag-iisip. Ang Diyos po, nandyan lang, nakikita tayo. Minsan nga, kung ginagawa natin, alam na natin yung mga mabuti, hindi pa natin ginagawa, nahahabag siya sa atin. Sasabihin, ang tigas ata ng ulo ng taong yan. Ilang beses ng pinangaralan, hindi pa rin nagbabago. Hindi pa rin itinutuwid ang kanyang sarili. Palagi naman siya nagsisimba. Pero pag uwi sa tahanan, nililibak naman yung kapwa. Sabi nga, sa pagbabalik ng ating dakilang Panginoon, hindi na tayo pwede din mag-apela. Anong apela? Sabi, Panginoon, nangaral naman ako ng mabuting balita, nakasama mo. Nagpatalim din naman ako ng karamdaman. Anong sabi ng ating dakilang Panginoon? Magsilayo kayo sa akin, hindi ko kayo na nakikilala.
Kahit sabihin na, magaling tayong tagapangaral, magaling tayong tagatulong sa kapwa, pero kung hindi tayo kilala ni Kristo, yes po. Ano po ang dapat natin gawin? Kinakailangan nakatatag sa ating puso si Kristo at yung kanyang aral. At magpakilala tayo kay Kristo na tayo ay isang mabuting tao. Hindi sa pamamagitan lang na ika nga ako'y member yan, tapos na. Dapat manatili tayo sa kalagayan na kung ano talaga yung hinihingi ni Kristo ng tunay na lingkod. Hindi yung sa titulo dahil member, dahil kapatiran, o dahil ako ay kasapit yan, kundi ano ba tayo sa harapan ni Kristo? Dapat ba tayong pagkatiwalaan ng kanyang mga kaloob o hindi? O tayo'y gumaganap lamang ng pagsamba dahil kulang sa tao, dahil kulang sa tagapakinig, dahil miyembro ako, hindi po. Ano tayo sa harapan ni Kristo? Tayo ba'y karapat-dapat na isang lingkod na pagkakatiwalaan ng kanyang mabuting balita na ito'y gagamitin natin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng pagpapakabuti bilang isang tao. Kaya po, kung tayo po ay tinuturuan ni Kristo, nagbigay po siya ng halimbawa, hindi siya nagbigay lubod sa kanyang sarili. Dapat ganun din po tayo. Kundi gaya ng mga nasusulat, ang mga pag-alipos na ng mga alipos na sa iyo ay nangahulog sa akin. Inako lahat ni Kristo. Yung mga karamdaman natin, dinala niya dun sa krus ng Kalbaryo. Ang mga kasalanan natin na dapat sana tayo ang parusahan, pero inako lahat ni Kristo. Kaya, ano mo ang gagawin na lang natin? Manalig tayo sa ginawa ni Kristo, kaya siya nagpapako sa krus dahil sa bawat isa sa atin. Ano ang gagawin natin? Kailangan lang natin akuin na sasabihin sa ating sarili, ako ay isang taong makasalanan, makapagkasalanan. Mahirap sabihin dahil may pride. Pero kung tayo'y humihingi ng tawad, ito na yung paraan ng pagpapakumbaba na handa natin isuko ang ating sarili sa harapan ng Diyos. Ano ba po sabi dito? Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nagasulat dahil sa ikatututo natin. Halimbawa, napakarami tayong mga natutunan. Lumang tipan, bagong tipan, yan ay nangasulat para sa ikatututo natin. Pero, sabi nga, the best teacher in our life is no other than experience. Halimbawa, sasabihin, ang bawal, huwag ikangang magbasa kapag pagod. Period. Ngayon, matigas ang ulo, ginawa. Nung natigas na yung kamay, dahil na-experience niya, magtatanda na yun. Pero, kung hindi pa naranasan, minsan nagiging panatiko rin tayo, nagiging katulad tayo ng doktor, abogado, o pulis. Ano po yun? Yung doktor, katawan nila, to see and prove is to believe. Kahit yung abogado, pues, kinakailangan, kung nakita mo, patunayan mo, i-prove mo. Kahit yung mga scientist, ganun din. Pero, sa harapan ng Diyos, baliktad. Believe it first and you will see. Manampalataya muna tayo. Anong sitas yan? Basahin natin. Sabi sa Marcos 11:24. Ganito po nakasulat. Kaya nga ang sinasabi ko sa lahat, sa inyo, para po sa lahat ito, ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi
Lahat ng dinadalangin, walang exempted yan. Yan man ay problema sa sariling pamilya, sa kasintahan, sa pambababae ng asawa, o kung sa ano ba man, mga problema, nasa lahat, walang exempted. Ang lahat ng inyong ang mga bagay na inyong idinadalangin, hinihingi ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na at inyong kakamtin. Halimbawa, may karamdaman tayo. Kinakailangan sumampalataya muna tayo, magaling na tayo, at saka ipagkakaloob. Ganyan ang proseso ng Diyos. Pero sa tao, sabi ni Tomas, hanggang hindi ko makita ang butas sa kanyang mga kamay at ang butas sa kanyang taliliran at hindi ko maisuot ang aking daliri, hindi ako maniniwala na buhay ang Panginoon. Ganyan ang tao. Pero sa Diyos, kinakailangan sumampalataya muna tayo at ipagkakaloob sa atin. Kung tayo halimbawa, may masakit sa katawan, sumampalataya tayo na pinagaling na tayo ni Kristo at gagaling tayo. Sumampalataya tayo na mabuti o bumait na ang asawa natin na siya ay ng babae o nagsugal o gano'n. Tuminok na, sumampalataya, mangyayari yung dahil ang pananampalataya may kapangyarihan po yung baguhin ang sino mang mga idinudulog natin sa panalangin. Pero ang problema, bakit ika nga isang buwan na akong nanalangin, isang taon na akong panalangin para malayo ang Diyos. Marahil may balakid. Anong sabi? Malaki ang nagagawa ng pananalangin ng isang taong matuwid. Siguro, hindi ka nagsisisi ng kasalanan. Kaya, malayo ang pakiramdam mo. Hindi ka connected kay Lord. Pero kung tayo po ay malinis ang kalooban, nakapagsisi ng ating mga kasalanan pa, hindi po siya malayo. Malapit lang siya. Tatawagan lang natin siya. Tayo lang po ang nagpapalagay na malayo dahil walang pruweba na nangyayari yung mga panalangin natin. Kaya po sabi dito, loobin nawa ng Diyos ng pagtitiis. Sabi dito, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng unay na nasulat dahil sa ikatututo natin, totoo po, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon tayo ng pag-asa. Totoo po, yung mga kasulatan ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Dahil ang alam lang natin, ang tao, pagkatapos ipanganak, magiging bata, dahil alam kayo ng magulang, mag-aaral, makakatapos, mag-aasawa, magpapamilya, magkakaroon din ng anak, hanggang sa tumanda, tapos namatay. Parang ganoon lang. Hindi tingnan natin, ang cycle lang tao. Pare-parehas lang. Mula pagkabata, papuntang kamatayan, lahat yung pinagdadaanan. Meron dyan na, minsan maaga pa namatay na. Pero pare-parehas lang. Kung titingnan natin, sa kalagayan natin mga tao, kinakailangan yung kasulatan na magbibigay sa atin ng tinatawag na mga para sa ikatututo natin. Kinakailangan pagtiisan natin ang sumunod, bagamat tayo'y nahihirapan ng mabuhay, lalong-lalo na kung nagkakaedad na, minsan marami ng mga sakit-sakit sa katawan. Kaya po, kinakailangan natin ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan. Pagamat may masakit tayo, kapag nakakarinig tayo ng Ebanghelyo, ang feeling natin para tayong bata, na tayo ay isang musmus pa, sapagkat katawan lang po ang kumukulubot, ang nagkakaedad, katawan lang. Pero ang nasa loob niyan, bata, patitigan mo ang katabi mo sa mata. Bata pa yan. Wala pang matanda dyan. Pwede ba yun? Ismail pa lang isa. Upang kayo, minawa ng Diyos ng pagtitiis at pagiliw na kayo ay magkaisa ng pag-iisip sa isa't isa ayon kay Kristo Jesus.
O hilingin natin na loobin ng Diyos na tayo magkaroon ng isang pag-iisip o ng pagtitiis at paggiliw. Kaya po, hinihingi lahat yan sa Diyos upang kayo na may isang pag-iisip sa pamamagitan ng isang bibig ay luwalhatin ninyo ang Diyos at Ama ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya po, para maging matibay ang pagsasamahan ng isang grupo man o isang iglesia na nagkakaisa sa isang hangarin na walang iba pahalagahan ang kapwa, ang isa't isa. Ibig sabihin, meron tayong pagtitinginan bilang nagtuturingan tayong magkakapatid. Kapag halimbawa, 10 tayo o kaya 15 o kaya 20 sa isang grupo, may isa lang na hindi makadako ng templo, kung tayo may pagpapahalaga, pupuntahan natin siya. Ano ang dahilan niya? Bakit hindi siya nakadako? Halimbawa, alamin natin, ano ba problema? Baka wala siyang pamasahe. Baka may sakit. O, kung tayo po ay nangag-aaliwan at nangagtitiisan sa isa't isa at pinapahalagahan natin ang isa't isa, nakasunod tayo, na po tayo sa kalooban ni Kristo. At tayo naman po ay hindi tayo pababalaan ng Diyos. Kapag tayo ay sama-sama na nagkakaisa, sa pamamagitan ng isang bibig, maluwalhatin natin ang Diyos at ganoon din ang Ama ng ating dakilang Panginoong Jesucristo na nahabag sa atin at pinagkalooban niya tayo ng pag-asa na mabuhay at magsama-sama dito sa ibabaw ng sanglibutan. Hanggang dito na lang po ang may babahagi natin. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, karaingan, idulog natin sa Diyos at siya po lahat ang sasagot sa bawat isa sa atin. Lamang, kinakailangan makitaan tayo ng kalinisan ng kalooban sapagkat siya po ay palaging nariyan lang sa ating tabi. Kasama natin siya at hindi niya tayo pinababayaan. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos.